Alright mga kababayan, mga kaibigan at mga katokis. Kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat sa inyo, sa ating mga channel subscribers, mga followers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, yung mga matitino, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners and mga guro. May God bless us all. May God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the like of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, si Sara Duterte hinahamon po at tinawag po siya na ano? Tinawag siya na ito, mamaya mababasa natin dito sa article. At ganon din po si Harry Roque, hindi niya daw po mapapatawad ang Pangulong Marcos o ang Marcoses, no? Sinisisi niya po ang Marcoses sa sinasasapitan niya ngayon. Nako naman, no? Nako Harry Roque, finger pointing, ay nako. So ito po mga kababayan, unahin natin yung naghahamon kay Sara Duterte at tinawag po siya na ano? O ito po, Franz Castro claps back at Sara Duterte on remarks versus EJK victims lawyer. Mas estupido siya. O yun, maalala nyo, tinawag po na mga bobo ni Sara Duterte ang mga lawyers ng EJK victims ng kanyang ama. O di kaya kasama pa siya dyan. Kasi daw po, hindi niya makita yung 30,000 na mga pangalan na sinasabi daw nitong mga to. Ang paglilinaw po ni Colmenares, kung napanood nyo yung huling video natin, sabi niya, sa Rome Statute, hindi mo kinakailangan kung ano ang bilang o dami ng mga sinasabing crimes against humanities. It's all about the crimes against humanities, no? Yung systemic na pagpatay sa mga biktima o mga suspect pa lang. Yun po yun. Pero si Sara Duterte, sabi niya, bakit 43 lang? Nasaan yung 30,000? Nasaan ang mga pangalan? Oh, sorry naman, pero mga bobo ang mga lawyer nila. Napakatalino niya. O ngayon, nilekturan siya ni Colmenares, nilekturan din siya ni lawyer attorney Conti, at sinabing, I don't speak with the stupids. O ngayon, si Franz Castro na matindi niyang kaaway, sinabihan siyang, mas estupido ka. O, mas estupido ka pala, Sara Duterte, ha? House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro said it was VP Sara Duterte who is stupid. I am just reading YouTube, okay? And not the counsel for the families of the victims of EJK in the War of Drugs campaign. O ayan, galit na galit si Castro mga kababayan. Quote, sa statement ni VP Sara, pinakita niya lang siguro na mas estupido siya dahil alam naman niya na noong panahon ng tatay niya ay talagang sinikil ang justice system. Castro even challenged the Vice President to testify in the International Criminal Court regarding what she knows about the War on Drugs campaign. Yan ang matindi. Kung matapang si Sara Duterte, mas matalino siya sa mga abogado ng mga biktima at mga prosecutors ng ICC, humarap siya. Tama naman si Castro. Doon ka magpaliwanag. Mag-testify ka, idepensa mo ang tatay mo. Ano alam mo sa War on Drugs campaign ng tatay mo? Kaya yung challenge ko sa kanya, tumistigo siya at sabihin niya doon sa ICC, huwag niyang pagtakpan yung krimen ng kanyang tatay sa pamamagitan ng isang insulto, lalo at insulto rin yan doon sa libo-libong mga biktima. Libo-libong pamilya na biktima ng EJK. Tama,
Kasi ang sabi po ni Culminares, ang ipinal po nila is almost 3,400 o di kaya 3,400 plus. Tapos, yung final na numero na binigay ng PIDEA ay 6,000 mahigit. Libo pa rin yon. Pero si Sara Duterte, hinahanap niya yung 30,000. Gusto niyang pagtakpan, gusto niyang maimpluwensyahan yung mga ICC judge na wala naman 30,000 eh. Hoy, hindi mangyayari yan. Hindi po yan Davao City. Wala ka sa Davao City, nasa The Hague ka, Netherlands. Oo. Yung utak siguro ni Sara Duterte, he left it in Davao, o she left it in Davao City. Oo. Isa lang yung natira. Isa, dalawa, tatlo, apat ang pinatay. Hindi ba alarming nyo sa panahon ng war on drugs ng kanyang tatay? At ano ba? Nawala. At ano ba ang kanyang ginawa? Kumibo ba siya, nagsalita ba siya? Kinundi na niya ba yung mga patayan na nangyayari gabi-gabi, araw-araw sa panahon sa kasagsagan ng war on drugs ng tatay niya? Kaya tingin ko, mas estupido siya. O again, YouTube, I'm just reading it. Okay? Hindi nyo sana ako isanction. Galit na galit si Castro. Kayo po ba? Uma-agree ba kayo kay Castro? Ako po ma-agree. That she is more stupidier. Kung merong dumb and dummier, merong dumb and dummier, most dummier. Siya po yung most. Biruin mo, wala ka naman palang kaalam-alam. No? Ilan bang naipanalo mong kaso sa Pilipinas bilang lawyer? Tapos pupunta ka ng ICC, mga international court judges, prosecutor, lawyers. Tapos sasabihin mo, mga bobo. Wow, ang galing. Ano kayang narating nito bilang lawyer itong si Sara Duterte, no? Hindi porket Vice President ka ng Pilipinas, napakagaling mo. Wow! Oh, napakagaling mo. Tanungin natin yung COA. Tanungin natin si Mary Grace Piatos. Ha? Si Dudong Kaliwete, si Dudong Manggagamit, o yung mga ganon, di ba? Oh, si Jay Camote, si Kokoy Villamin, si Pampano, ano pa? Ha? Si Harina. O ano pa? Yun ang matalino. Ang galing talaga ng BP nyo. Yun ang matalino para sa kanya. No, magpakita kayo rin ng pangalan tulad ng ginawa ko sa acknowledgement receipt ko sa aking confidential funds. Animal. Ganon ka-stupida ang inyong BP. Oo. Nang mamaliit pa, akala niya masisway ang mga judges. Gusto niyang impluwensyahan ang mga judges na wala namang 30,000 eh. Immaterial yan, weh. Tuturuan mo pa, i-impluwensyahan mo pa sila na wala silang alam sa international law. Baka ikaw ang walang alam kasi ano ka eh, damdam ka eh. Di ba damdam eh. Oh, now, punta naman tayo dito sa asong tagasunod sa kanya. No, yung puganti po na ngayon ay tuwang-tuwa, nabunutan daw po siya ng tinik at ngayon hindi na siya TNT kasi may asylum siya sa Netherlands pero hindi pa po yan approved. Tinanggap lang yung application niya for asylum. O ngayon, nung in-interview po siya, no, yung tinanong sa kanya kung patatawarin mo ba ang Marcoses sa nangyari sa'yo, ano ang sagot niya? Politiko. Harry Roque won't forgive Marcoses for persecution. It's very painful. Wow, mga kababayan, basahin muna natin itong sinasabi niya dito. Ha? Ito po. Former Duterte spokesperson Harry Roque has broken his silence on his legal troubles and vowed never to forgive the Marcos family for what he described as the relentless persecution of him and his family. Naku po, sinisi po ang Marcos. Ha? It's very painful. I will never forgive the Marcos family for the damage they have done to us. I regret the fact that we forgave this family. No, pinatawad daw nila yung Marcos family, no? Doon sa mga ano ni Apo Lakay. The first time around, they should never be forgiven. Ayan. Gumagawa po ng kwento si Harry Roque. Hindi niya mapapatawad ang pamilya Marcoses, ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos kasi daw po, si Pangulong Marcos ang nagpe-persecute sa kanila. It's very painful. Kumbaga si Pangulong Marcos ang nandun sa Quadcom.
Si Pangulong Marcos ang may idea sa Quadcom. Si Pangulong Marcos ang nag-udyok kila Ace Barbers sa mga co-chairman ng Quadcom para habulin si Harry Roque. Lahat ng kinakasapitan ngayon ni Harry Roque diyan sa kanyang pagtatago na siyang ginawa niya freely. Ginawa niya freely. Hindi niya nakikitang may pagkakamali siya. Kundi ang may kasalanan lahat ay ang current administration, ang Marcos family, at hindi niya mapapatawad. Roque, nasaan ang ebidensya mo na ikaw ay pinepersecute ng Marcos administration? So ibig sabihin, may kinalaman, nakialam ang executive sa sa legislative. Nagdikta ang Pangulong Marcos sa Quadcom. Habulin nyo si Roque. Kaya lang very painful sa'yo kasi nawala ang milyon-milyong remittance ng Pogo para sa'yo. Tumakbo ka eh. Diba? Ang intention lang naman ay para patunayan mo bakit biglang lumobo ang income mo, ang pera mo, at saka bakit ka naglo-lawyering doon sa mga Pogo. Ha? Nakita ka eh. Kasama ka. Yun ang hindi mo madepensahan, at ang final straw is about your wealth. How come it jump up to 1,000 times within the year? Nagsinungaling ka pa. So kasalanan ng Pangulong Marcos yun? Sinisisi mo ang desisyon ng Pangulong Marcos sa kanyang zona nang diniklara niya publicly that all Pogos will be closed by December 31, 2024. Yun ang painful, Roque. That's the painful reality that your source of income will be shutting down. Yun, yung milyon-milyon o bilyon na mawawala sa'yo at sa mga kasamahan mo. That's the painful thing. Pero yung sinasabi mong you are being persecuted, nasaan? Hinahabol ka ba kung nasaan ka ngayon? Hinahanap ka ba kung nasaan ka ngayon? Eh, ang DFA nga, ang Bureau of Immigration, they have no idea where your whereabouts. Ngayon, talagang alam lang nila nandiyan ka sa dahig kasi nag-apply ka ng asylum. You have to be there. Para just in time na tawagin ka, immediately nandyan kung may decision o may hearing ka. Pero yung the previous months that you are running away, they don't have any freaking idea where you are. Diba? Tapos sasabihin mo, it caused a very painful experience to your family because you are being persecuted by the Marcoses. So kasalanan ng Marcoses? Wow! Ano yon? Deflection? Ikaw ang may kakagawan yan. Walang nagpe-persecute sa'yo. It's just a product of your imaginative mind. At ikaw na rin mismo ang gumawa niyan. Gumawa ka ng sariling multo tapos ibabato mo sa Marcos family. Anong ginawang masama sa'yo? Patunayan mo. Kung they are persecuting you, then file a case. Illegal yan. Diba? They are trampling your human rights. File ka ng case sa International Human Rights Watch. Punta ka sa mga progressive group, oh. Nandyan, oh. Diba? Marami dyan mga progressive groups that we will protect. Ipaglalaban ng human rights mo against the Marcoses. Eh wala eh, hindi mo magawa eh. Kasi you know to yourselves that you are lying. You don't wanna admit that you have made a mistake, pero ang gusto mo, ibaling sa Marcoses. Unang-una, wala kang pruweba. Wala kang pruweba na ang Marcos ay nagdikta sa Quadcom kila Ace Barber, kila Paduano, kila Dan Fernandez, kay Abante, kay Pimentel, kay Acop. Wala po eh. It is the initiative of the House of Representatives para po malabanan ang mga krimen. Matigil ito, makasuhan ang dapat makasuhan, managot ang dapat managot. Pero ikaw, Roque, humihingi ka na naman ng awa at ngayon binabaling mo ang iyong mga kasalanan sa Marcos family. Sino ba nagsabing dapat patawarin sila? Ano nagawa nilang kasalanan? Kayo lang yun, product of your imaginative mind. Mga talipandas kayo eh. Kaya dapat, Roque, mahuli ka na. Kung talagang matapang ka, harapin mo. Kung kaya mong ipaglaban ang karapatan mo, ipaglaban mo. Manguha ka ng best lawyer. Kasuhan mo ang Marcoses, di ba? At hindi tatakbo ang Marcos sa anumang kaso. Yan po ang patunay. Hindi tulad mo.
tinatakbuhan mo? Anong klaseng lalaki ka? Diba? O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye. God bless.